Guni-Guni TV. Magandang araw po sa inyong lahat. Sana maibigan niyo ang kwentong ibabahagi ko sa inyo. Sa isang tahimik na baryo, may isang lamay na halos 1 linggo nang ginaganap. Ang patay ay si Mang Erning. Ay isang matandang kilala sa kanilang lugar bilang tuso at mapagmalasakit sa kanyang tindahan ng panaderya. Isang gabi, habang naglalamay ang mga tao, napansin ng ilang matatanda na kakaunti na lang ang dumadalo. May bulong-bulungan na hindi raw dapat abutin ng hating gabi sa lamay ni Mang Erning. Pero hindi nila masabi kung bakit. Ang hindi nila alam, may isang panauhing hindi dapat naroroon. Si Andoy, isang binatilyong palaboy na mahilig sa libre, ay napadaan sa lamay. Amoy niya ang mabangong kape at bagong lutong tinapay. Kaya't pumasok siya ng walang pag-aalinlangan. Libre ang pagkain sa lamay, ang sabi niya sa sarili. Umupo siya sa tabi ng ibang nakikiramay at kumuha ng tinapay. Napansin niyang kakaunti ang tao at halos lahat ay nakayuko. Kinuha niya ang isang tasa ng kape at sumubo ng tinapay. Habang ngumunguya, napansin niyang may isang matandang lalaki sa sulok. Payat at nakasuot ng itim na barong at matalim ang titig sa kanya. Ngumiti ang matanda at tumango. Napakunot ang noo ni Andoy. Hindi ba't nakita na niya ang mukha nito sa kabaong kanina? Napalunok siya at tumingin sa kabaong. Nandoon pa rin ang bangkay ni Mang Erning at nakapikit. Pero nang bumalik ang tingin niya sa matanda sa sulok, wala na ito. Dahan-dahang lumamig ang katawan ni Andoy. Maya-maya, may lumapit sa kanya na isang matandang babae. Si Aling Sabel, ang asawa ng yumao. Anong kinakain mo, iho? Ang tanong nito. Malamig ang boses. Ito pong tinapay. Ang sarap po, ang sagot ni Andoy. Biglang nagbago ang mukha ng matanda. Nanlaki ang mga mata nito at parang natakot. Iluwa mo yan, dalian mo. Napaatras si Andoy. Bakit po? Ngunit bago pa siya makasagot, naramdaman niyang parang may gumagapang sa loob ng kanyang lalamunan. Nang iluwa niya ang inuya niyang tinapay, may lumabas na madilim na bagay. Isang uod na kasing itim ng lupa. Gumagapang sa mesa. Nagsigawan ang mga tao. Ang tinapay ay nabalot ng bulok na amag at ang kape ay naging malapot at kulay dugo. Biglang lumakas ang hangin sa loob ng bahay. Umugong ang paligid at ang kabaong ni Mang Erning ay biglang gumalaw. Pumukas ang takip nito. Dahan-dahang bumangon ang bangkay ni Mang Erning. Ang kanyang bibig ay puno ng uod at ang kanyang mga mata
ay nakadilat at puno ng galit. Andoy, tinig na nagmula sa bibig ng bangkay. Nanginginig na napatras si Andoy. Hindi mo dapat kinain ng hindi para sa'yo. Napahawak si Andoy sa kanyang tiyan. Naramdaman niyang may kumikilos sa loob nito. Parang may bumubulwak na mga uod at bulati sa kanyang sikmura. Biglang sumuka si Andoy at sa kanyang isinuka. Hindi lang pagkain ang lumabas. May kasama itong maliliit na kamay, mga baluktot at sunog. At parang nagmumula sa isang bagay na hindi dapat kainin ng tao. Nagsitakbuhan ang mga tao palabas ng bahay. Ang iilan ay napadapa. Ang iba ay nahimatay. Ngunit si Andoy, hindi na nakatakbo. Isang malamig na kamay ang umawak sa kanyang balikat. Hindi siya nakasigaw. Kinabukasan, nang bumalik ang mga tao sa bahay ng patay, natagpuan nila ang kabaong na muling nakasara. Ngunit sa tabi nito, may isa pang kabaong na lumitaw. Hindi na nila hinanap si Andoy. Alam nilang hindi na siya lalabas. At ang kapit tinapay sa lamay, naghihintay pa rin sa susunod na bibiktimahin. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po.